Okay, panoorin na natin to. Let's go. Point of manifestation. Oh. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Yan. We don't have to. The point Okay. is, So meron ng mitigating circumstance. Sinabi niya na we don't have to. But sometimes we do. Ano ba yung ibig sabihin nun? Baka naman figure of speech lang yon, na kailangan i-adjust natin sa kagustuhan ng tao yung mga nangyayari dito sa Senado. Kasi it seems to me like it's more of a passionate speech. If taken out of context, parang napakasama naman niya. Hindi naman niya sinabing break the law di ba? Sabi niya lang bend. Bend mo ng konti. But ano ba yung pagka-bend na yon? Kunin niyo yung context. Ang context nun is that okay, kasi si Raffy Tulfo din almost the same, and si SOJ Remulla din gets nila yung sinasabi ni Senator Erwin, and sigurado ko na ikaw dyan na nanonood na non-lawyer din, gets mo yung sinasabi niya. Ano naman kung magsole? Ano naman kung yun yung requirement for now ng ating justice system sa mga tao na to? Kasi di ba tayo yung ninakawan yan yung mga Diskaya na yan, yung mga Henry Alcantara na yan, ang mga Bryce Hernandez na yan. Kung magsosoli man sila ng konting gamit, ano ba naman yun? Masama ba yun? Kahit 1 billion lang sa bilyon nilang kinulimbat. Is that wrong? Is that entirely wrong? Dapat ba nating ipako si Senator Tulfo because of that? Siyempre hindi. Di ba? Nagpapaka-practical lang. Praktikalan lang tayo mga lods. Parang ano yan kunyari, alam mo na merong kang CCTV na huli mo yung magnanakaw na talagang kinuha niya yung iyong cellphone pero tinatanggi niya. Siyempre, dadaan pa sa due process yun. Innocent until proven guilty. Kaso may CCTV na nga. Dito naman, meron ng predicated na may ginawang krimen etong mga tao na to. Inamin na nga nila. Nagdawit na sila ng mga senador at congressman, and then all of a sudden, someone is wrong by asking them to return the money back na kinuha nila. Kalokohan yan mga kamads, mga kaibigan. Kahit some faction pa kayo, gets nyo yung sinasabi ko. Na nag-a-ask lang tayo na isoli naman nila kahit konti. Kapal ng mukha talaga ng mga ng mga tao na ganyan di ba? Ako nagagalit ako, nagpupuyos ako doon kasi naramdam ko kapag bumaha di ba? And siya din siguro, gets niya rin yung nagigets ng tao. Gets ng Tulfo brothers and of all people kasi bakit ba sila sumikat bilang Tulfo brothers? Di ba dahil sa pagtulong nila sa tao? Alam nila yung common man's problem, di ba? That's why they're there. And that's an evident fact. Whether you take it as literal or figure of speech, which is in my opinion just a figure of speech, in the sense na if you put it into context sa nangyayari, it makes sense. It makes perfect sense. Tuloy natin. There's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. Ano yung sabihin nun? The voice of the people is the voice of God. The voice of God. Yun, no? Let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Hindi, kasi kaya nga nag-rally yung mga tao Isipin nyo kung nangyari yun sa Nepal at saka sa Indonesia, which most of the people did not march to Malacanang and destroy properties. Hindi ganun yung nangyari, karamihan sa mga tao. We want accountability in the context of due process. Diba yun yung gusto natin? Now, at saka doon sa mga nagrally, wala naman nagagalit kay Bryce Hernandez kasi nagsoli ng sasakyan. Miski yung taong gumawa ng mali sa atin, nakonsensya siya. Di ba? And then, alam nyo kasi yung gusto ni Marcoleta doon. Tama naman siguro yung argumento niya sa batas kasi pinepredicate niya yung argument niya as not as by law Ako yung sumusunod ng batas kasi hindi sinusunod ko ng tama. Yeah, siguro tama ka, but that's not the point there. The point there is we all know that they took money from us. Yung mga substandard nilang gawa, nararamdaman natin araw-araw yun kapag lalong-lalo na pag umuulan. Walang remedy doon.
etong ganitong konting pagkuha ng asset nila, pag sinoli nila willingly, hindi nga pwersado, willingly. Kung ayaw, they have money to get all the security they want. Of course, kaya nilang gawin yon. The fact na pag pumunta ka ng St. Gerald ngayon, it's a gated community with a lot of people outside naggagwardya pa, and then they need more na hindi nila babayaran yun, na tayo magbabayad doon, tax money na naman yun. Pero what are people saying kay Tulfo? Because kinampihan niya yung side ng tao. That's what you expect from Tulfo politics. He is for the people. Yan talaga. 'Di ba? Hindi naman niya sinabing break the law eh. Hindi naman niya sinabing mag-aklas tayo eh. Sinasabi niya lang, pasoli naman, konti lang doon. Mali ba 'yon? Dali natin. Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Yun lang, oh. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, Sino ba si Marcoleta? that it is not a requisite Yun, to oh. return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo. Agree naman siya eh. Pero, Kailangan sundin, pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, eto na. tens of thousands of people went out last Sunday. Exactly. Narinig ko po, At saka si Bryce ang nanguna noon. Merong isang tao dito na involved sa ganitong level of corruption na konsensya. 'Di ba? Makonsensya naman kayo nung mahiya naman kayo, 'di ba? 'Yun yung idea doon eh. Yes, of course, darating tayo dun sa point na if they are proven to be guilty, aanuhin na naman nila yan, kukunin naman nila yung mga yan. Okay, siguro darating tayo dun, pero what did we learn from the Napoles case? It will take years and years and years. And before, saan lang mapupunta yung mga kayamanan nila? Most of it. It will go to lawyers. Yan, dun pupunta yan. Kaya pag may nakita kayong lawyer na nagde-defend dito sa position ni Marcoleta, mandiri kayo. Duraan nyo sa muka. Kasi ngayon na nga lang tayo makakabawi ng ganyang kabilis eh. Putya, ayaw pa. Anyway, tuloy natin. hindi ko po alam kung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Oh, exactly. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Yun, And I think that is the right thing to do. Oo, kasi hindi naman pinipilit sila tawag dito sila Bryce at saka na magsoli eh. Pero nakita kasi ng DOJ na kaya naman palang gawin yun. Why not exploit that? The Filipino people has been exploited so many times. Kayo nanonood ngayon. Kakampihan nyo yung position ni Marcoleta kasi hindi nyo gusto si Tulfo. Basically, ganun yung mangyayari dyan eh. Like, isipin nyo na lang yung nagnakaw. Nakita nyo sa CCTV. Tapos, nakita nung lahat ng tao sa inyo. Ninakawan ka in broad daylight. Okay? Kaso, kailangan pang dumaan sa proseso yon. Ayaw isoli sa'yo yung cellphone mo. Kasi, or yung pera mo. Kasi kailangan daw dumaan muna sa due process. Pwede nilang gawin yun. Pwede nilang i-insist yun. Paano gagawin mo? Ayaw isoli sa'yo. Kailangan padaanin mo sa korte. Pero, meron mga tao na pag nahuli na sila, umaamin na sila. Yun yung pinopoint dito. Nakita natin kay Bryce Hernandez yun. It's not even
hindi naman actually magsasalita ng ganyan si actually mas maganda yung save sa kanya ni Kiko Pangilinan or maganda yung parang linagay niya ng legal basis yung sinasabi ni Senator Tulfo doon na wala namang batas na nagbabawal din na magsoli ka ng mga alleged illicit funds mo, di ba? Wala naman talagang batas noon eh. Wala ring although may batas na nagsasabi kung ano yung requirements para pumasok ka sa witness protection program, pero wala rin nagsasabi na pwede mong isoli yung mga ninakaw mo. Di ba ang ganda nun? Di ba napakaganda nun na there is no law stopping you from trying to change on your own? Di ba kaya ako, totoo lang, mas naniwala ako kay Bryce over the Discayas. Kasi si Bryce talaga mukhang nagbabago na. Tapos si Henry Alcantara din kanina, 'di ba? There is something happening. Your voices was heard during the rally. The people who were kaso nga lang, of course, hindi ko ina-accept yan at face value. Meaning to say, it's a start. But I don't think na it ends here itong mga itong mga sabuatan nito sa gobyerno. It's deeper than that, mga lods. This is just the tip of the iceberg. Yun ang aking opinion dito. Anyway, tuloy natin. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Taon, correct. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Just look at Napoles, dun sa nangyari kay Napoles. Ang tagal-tagal na nun, di pa rin tapos yun, no? Di ba? Saan yung mga Tulfo nung hinihir yung Napoles? Wala, nasa radyo pa yung mga yan. Kayo, ikaw na nanonood, nasaan ka nung Napoles? Baka nasa grade school ka pala noon. And now that you are working right now, that you can feel na kapag umulan, mahirap pumunta sa inyong trabaho, naramdam mo yung epekto nitong mga walang yung contractor na to at mga walang yung official na to. You can feel the problem na of the substandard projects na ginagawa nila or the lack of thereof. Now you want to be angry kasi hindi sumunod dun sa letter of the law sa witness protection program. Napakaliit na bagay yan na pinaglalaban mo. Ang pinaglalaban ng mga senador na ganito, and even si Kiko Pangilinan, sayang di natin, wala tayong nakuwang clip sa kanya eh. They are fighting for what they feel the people needs. And what the people needs is to champion them from these people na ninakawang ka na nga, pinagtatanggol mo pa. Due process yan. Come on, ang tagal-tagal na ng mga diskaya sa gobyerno eh. Ano ba naman yun magsoli sila ng kaunti? Diba? Like, for example, nagsoli sila ng 100 million pesos. That's already a small flood control project. Small. Merong isang barangay na makikinabang doon for the years and years to come. Kunyari lang, nagsoli sila ng 1 billion. Towards what? Let's say, lagay nila yon sa mga classrooms. Lagay nila yon sa PhilHealth. How many people will be saved because of that kind gesture na yan? Instead of mag-hire sila ng PR team or ng army of lawyers to protect them, 'di ba? They were here, yumaman sila because of the people, and then all of a sudden it's wrong when someone is asking them to fucking return the money. Come on. Sino ba yung mas halimaw dito? Hindi kasi kakagalit to si Marcoleta talaga eh. Tayo na talaga eh, nakakainis eh. Anyway, tuloy natin. My only point, Mr. President, is the people were asking. The people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? It's a big win. Kunyari, nangyari talaga yung gusto ni SOJ na magsoli ng 1 billion
Diskaya. That's a very big win. Bakit ayaw? Bakit ayaw nilang isole? Kasi syempre, ewan ko. Hindi, walang makikinabang na iba dyan kung hindi taong bayan kung isusoli yung 1 billion. Di ba? Well, it is what it is. I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Na Ito kunin. ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself Exactly. said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Good faith. Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. Exactly. Yan yung sinabi ni Kiko Pangilinan. Exactly that. Wala namang sinabi sa batas na at saka obvious naman nagnakaw sila Umamin na rin sila, nagbigay sila ng pera sa mga opisyal. So, ibig sabihin, nakinabang sila doon sa illicit transaction na yon. Diba? Inamin nila yon on record. Daming video, daming may legal document pa that says that they did steal. Now, why is it wrong for them to return the money that they have said that they stole? 'Di ba? Why? Why oh why? Diyos ko die. Aloy. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand With the people. to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. Exactly. Di ba? Umamin naman kasi yung mga Diskaya Umamin naman si Henry Alcantara. Umamin naman yung mga si Bryce na they did loot the money, the coffers of our people. Then why is it wrong for them to return it? Okay, so let's assume tama si Marcoleta, 100% tama siya. Is there a law stopping them from giving back the money? Wag na lang yun eh. Yung idea na lang na gusto talagang magbago nung nagnakaw sa'yo, di ba? Matutuwa ka doon. Come on. Anyway, mga Lods, susunod na natin si Robin Padilla. I'm just rambling here. I just feel frustrated kasi nakita ko naman yung Black Ops nila sa rally And this one's for you kung nakikinig ka. Anyway, mga Lods, yun lang naman po.